Hello and good morning everyone. I miss you all. Alisin natin yung salamin ko. Nakakapangit. Okay, for today's video guys. Ano bang magiging topic natin for today's video? Para na lang dun sa mga it's all about LDR, long distance relationship. Ayan. Sino dito yung mga nakaka-experience ng mga ganong LDR? Diba? Mga LDR, mga mag-boyfriend, mag-jowa na, o mag-asawa na nasa magkabilang dulo ng Pilipinas. Pilipinas lang ha. Or whatever man. Ako sa ibang bansa man. Diba? Mahirap. Mahirap, diba? Hindi ko siya mako-consider na natural. Oo, sa iba natural man. Pero, mahirap sa magkarelasyon yun eh. Iilan o bibihira sa mga magkarelasyon yun yung nagkakatuluyan o nag-e-end up sila talaga sa kasalan. Ganun, diba? Maraming mga magkarelasyon na magka-LDR na talagang nauuwi lang sa lahat. Yung ilang years na lang pinagsamahan, di ba? Nandiyan kasi sa LDR kasi, nandiyan yung temptation, di ba? Nandiyan yung temptation eh. Mga tukso-tukso ba? Yun, mga ganon. Na minsan hindi rin naman maiiwasan. Hindi rin naman natin ma-justify yung minsan yung mga karelasyon natin na natutokso sila sa iba. Di ba? Kasi nga, magkalayo kayo, malayo, di ba? Pero, meron din naman talaga na nagsusurvive. Meron din naman talaga nagsusurvive dun sa mga talagang deep in their hearts. Talagang loyal sila. Diba? Pero, bihira lang yun. Ngayon, ano yun? Yung mga ganong LDR ba, yung sa umpisa, talagang hectic yung mga messenger. Diba? Hectic yung mga messenger. Uy, kumusta ka na? Ganun ganito. I love you. Mag-ingat ka dyan. Ganun ganito. Months or weeks or months, years later, unti-unti na nag-fade yung mga sweet nothings ng mga magjowa na yun. Mag-asawa man yan. Diba? Minsan. Either yung iba sasabihin busy sila, work, ganun yung mga rason palagi, di ba? Busy kami, ganun ganito. Kasi marami kaming ganun, marami kaming mga trabaho ngayon tinatapos, parang mga ganun. So, ikaw naman na wala ka naman magagawa, hindi syempre, iintindihin mo na lang din. Ang nakakainis lang kasi minsan, yung may messenger naman, di ba? Kung busy ka man sa trabaho mo, may messenger naman. Yung konting updates na, uy, pasensya ka na kasi ganito, nag-ano kami, may pinuntahan kami ganito, busy kami, meron kaming meeting, kaya hindi namin nasagot yung mga chat mo, ganun. Mga reasons out, ganun ng mga iba, diba? Yung nakailang chat ka na, inabot na ng isang araw, 2 araw, o ilang oras yung chat mo, pero walang reply. Minsan naman may reply nga, pero ano lang, isang stanza, ganun lang yung reply niya sa'yo. Ang haba ng sinabi mo, pero yung ano niya, yung chat niya, isang ganun lang. Ganun lang. Minsan naman, isisim lang. So, para sa inyo, ano bang feelings nun? Ano bang feeling ng ganun mga sistema na ang dami mong sinabi, ang dami mong chinat, pero konti lang yung ni-reply niya. At minsan hindi pa niya nire-react, minsan sinisim lang, di ba? Sa akin parang ang sakit nun. Ang sakit nun sa bilang babae bilang babae. Masakit na maramdaman mo yun, na parang hindi ka na importante doon sa taong mahal mo. Na hindi ka na importante doon sa taong pinaglalaanan mo ng sarili mo. Ganun, di ba? Na parang, bakit busy ka lang, pero hindi naman lahat ng oras busy kayo, di ba? Busy ka lang, pero hindi ka lahat ng oras busy ka.
sana nagkakaroon ka ng time para makipag-usap man lang doon sa taong alam mo nagmamahal sa'yo. Di ba ganun? Mga simpleng pangumusta o mga sweet nothings na pangumusta. Diba? It means so much dun sa mga taong mahal nyo, dun sa mga taong karelasyon nyo. Ganun kalaki yung impact mo. Kahit na medyo matagalan man yung reply mo. Diba? At least, nag-reply ka or nag-sorry ka man lang. Pero minsan kasi wala, hindi yun nakukuha ng tao na nag-e-expect ng sagot mo. Parang ganun. So, para sa akin, kung talagang hindi na mag-work, di ba? O kung talagang nakahanap ka na ng iba, o meron ka ng ibang tinitingnan, say it. Sabihin mo dun sa taong naghihintay sa'yo o nagtitiwala sa'yo, sabihin mo kasi masakit yung katotohanan. Pero sabi nga nila, the truth will set you free. Diba? Yun eh. Kasi iiyak yung isang tao dahil masakit, pero hindi habang buhay iiyak. Diba? Hindi habang buhay na iiyak para sa'yo yung taong nasaktan mo man, diba? At least kahit pa paano naging totoo ka. Hindi mo na pinatagal yung paghihirap ng kalooban niya na sabihin sa kanya na sorry, hindi ko na kayanan, diba? Ganun lang naman kasimple. Kaysa yung magpipretend ka na okay lang kayo, pero sa totoo lang naman talagang wala na, diba? Yun lang. Just a simple ano ba yung masasabi ko? Simpleng pagsasabi ng totoo doon sa taong minsan minahal mo. Ayan lang guys. Sana nakapulot kayo ng konting aral doon sa mga bagay na imbis na itago ninyo, sabihin na lang ninyo. At least kahit pa paano naging totoo ka sa sarili mo at doon sa taong minsan ay minahal mo. Yan guys, magandang umaga sa ating lahat. At see you on my next video. Thank you all guys for watching. For always watching kahit na medyo boring. Pero pagpasensyahan nyo na makakabawi din ako sometime. Thank you all guys. Bye-bye!